Good morning. 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 Okay, ngayon po ay March 2 at patuloy po na binibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan para pag-aralan ng kanyang salita. Kaya sa ating po pagpapatuloy, atin na pong buksan ang ating po mga Bibles sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Very familiar verse at alam ko po na ito ay madalas nyo lang narinig. Kaya I'm sure this morning, ngayon pong bagong buwan, ay meron pong bagong ituturo sa atin ang mga talata nito. Isahin po natin ito ng sabay-sabay. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Verse 1, ready? Begin. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Pagbalayan po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita ay manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa pagkakataon na ito na amin pong mapapag-aralan ng inyong salita. Lord, ang dalayan ko sa umagang ito, ma-develop sa amin pong mga puso ang excitement, ang hunger, ang thirst sa pagkaalam ng katotohanan buhat sa inyong salita. At ngayong umaga, sa muli naming pag-aaral nito, ngayong bagong buwan, alam ko po na meron kang bago ulit na ituturo sa amin. Bagamat familiar at madalas na namin naririnig ang talatang ito, ang kayamanan po ng inyong salita ay hindi namin kaya buhusin. Kaya Panginoon, samahan po kami, tulungan mo ang inyong lingkod na may bahagi niyo ng maayos, maliwanag, at may kapangyarihan. Sapagkat talatang ito ay aking dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so simula kahapon ay nagsimula na yung tinatawag nilang National Fire Prevention Month. I wonder kung doon sa inyong mga lugar ay ilan na ang narinig ninyo ng mga firecracks, no? Na nag-aapulan ng sunog. Diba? Kahapon, pagka-declare ng Fire Prevention Month, meron agad na nasunugan sa bandang Quezon City, no? Iba sa Metro Manila. At kagabi, pagdating ko sa bahay, ay sunod-sunod yung mga firecracks. No? Talagang tinignan ko nga kung sabi ko parang malapit lang yung sunog sa amin. No? Kasi ang dami talaga. At doon po sa lugar namin, madalas lagi may dumadaan ng mga bombero, no? At may sunog. At yun nga, ang isang paalala sa atin ay yung ating pong mga tahanan, huwag natin basta-basta iiwanan, may mga nakasaksak na mga charger, no? Nagcha-charge or kung ano bang mga electric na gamit, ano po, sapagkat posible na maging cause po yan ng sunog. Okay? Sabi nga nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Sapagkat pagka nasunugan ka, talagang back to zero ka talaga. No po? At ang isa sa paalaala ng gobyerno natin, let us check our wirings, no? Kasi yan, madalas nagsisimula ang mga sunog, no? Mga ginagnak na daga na mga wires, di po ba? So, kailangan natin i-check, no? Sumingin parati. Huwag natin isipin na dahil sa maganda yung ating tinitirhan, ay safe na lahat. Di po ba? Napakaganda na chine-check mo siya parati. No? For safety, for prevention niya. Ganun din pagka sa mga sasakyan natin. No? Bagamat bago o kaya hindi pa ganun kaluma, maganda na pinapatune up din natin. Di po ba? Yung ating mga sasakyan. Ang dahilan kung bakit madaling masira o kaya tumitirik siya agad, no? Or tumitirik lagi. Ang isa sa mga dahilan daw ay hindi pinapatune up. Hindi sa schedule niya pinapagawa. Di ba? Yung sasakyan ni Brother Topic, no? Once a year lang yata pinapatune up. Kaya tumitirik lagi. Di po ba? At napakahirap doon. No? Kung saan siya namamatayan, ano?
madalas sa expressway. Pero salamat sa Panginoon sapagkat may mga pinapadala ang Panginoon na tagapagligtas. Diba? Tumutulong sa Kanya. Pero napakahirap pagka, hindi mo napacheck up or na-tune up yung iyong sasakyan. Mga kapatid, alam niyo ba, ngayong umaga, by the way, ang motto ngayong fire prevention ay, basahin niya po natin, ready, begin. Sa panay ng nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Okay, may English translation, in a community that helps one another, fire can be prevented. So, tulungan tayo, But, alam niyo po ba, mga kapatid, kung ang mga sasakyan natin, kung ang mga bahay natin ay kailangan natin ingatan, kailangan natin suriin, alam niyo ba, even our spiritual lives needs or need tune up. Di ba? Siguro, sabihin natin, paano masasabi na kailangan mo ng tune up? Spiritual. Okay? Ang pag-uusapan natin ngayong isang buwan na ito, or 3 months, March to May, ay spiritual tune up. No? Ayusin natin, check up natin, kumusta na ba ang ating Christian life? No? Tayo ba ay lumalakad na ayon sa kalooban ng Panginoon? Okay? Meron po akong nabasa na isang article, na ito pong article na ito ay sinulat ni Angela Cleary. At sinulat niya ito para tanungin mo yung sarili mo, na pagka nasagot mo yung mga tanong na yun sa sarili mo, ma-determine mo kung kailangan mo ng spiritual tune up. Okay? So, ito yung mga tanong. Pagka yes daw lahat ang sagot mo dito sa mga tanong na ito, ang ibig sabihin, kailangan mo ng spiritual tune up. Okay? Ang una, do you use prayer as a last resort in times of trouble instead of making it a regular and high priority part of your day? So, nagpe-pray ka lang ba pagka yung wala ka nang magawa? Or ito ay a regular part of your day? So, ano sagot nila? Hindi nyo kailangan iparinig sa akin o iparinig sa inyong katabi. Next question is, would you rather watch television than read the Bible? Sinong guilty dito? Yes. Okay? Ako. Daming mami. Anak na basta talaga ako. Sa isip lang. Next, would you rather read secular novels and magazines than the Bible? Hindi naman masamang magbasa ng novels and magazines. Okay, hindi masama yun. Pero mas gusto mo yan is sa Bible. That's the problem. Okay? Do you look for reasons to skip church services? Okay, so yan, kayo makakasagot niyan. Next, are worship services joyless, box-checking exercises? Okay? So, ano ba sa inyo? Ano pakiramdam nyo every time na nag-worship tayo sa Panginoon? Okay? Then, sunod, are there gaps between what you profess to believe and how you live? Okay? Meron ba tayong double life? Iba yung pinapakita natin pag nasa church, pero pag nasa bahay, or nasa workplace, or nasa school, magkaibang tao. Diba? Next, do you watch movies or television shows that are not consistent with your faith? Okay? Do you put recreation, sports, or entertainment ahead of prayer and Bible study? Meron akong siguro kilala ito ni Jai, na isang intern, nanood ng basketball sa Mindoro. Dumayo kasi ang Ginebra. Kaso speaker siya sa prayer meeting. Kaya lang sabi niya, hindi siya makalabas dahil punong-puno, Ginebra eh. Kaya napagalitan siya. Kasi yun nga, nung muna niya manood ng basketball before yung PDC sa Panginoon. Diba? So, may issue pagka gano'n. No? Pagka yung kaya mong i-let-go yung importanteng bagay o yung pinaka-importanteng bagay para sa less important thing. No? Kaya,
Again, dito, hindi masama ang recreation, hindi masama ang sports, hindi masama ang entertainment. No? Kailangan natin yan. But kung ito kung mas inuuna natin ito, mas may energy tayo pagka ito ang gagawin natin. Kaysa pag-aralan ng Bible, panalangin, I believe we need a spiritual tune-up. Okay? Next, do you ignore the Great Commission? Okay. Ano ba yung Great Commission? The Great Commission is you make disciples by sharing the gospel, teaching what God has taught you. Okay? Next, do you ignore the admonition in the greatest commandment to love your neighbor as yourself? So yung great commandment, yung second commandment, love your neighbor as yourself. Okay? Do you ignore it? Next, do you reflect the love and image of Christ in your marriage? Do you love your wife? Wives, do you submit your husbands? So yun ang yun ang ibig sabihin itong question na ito. And then ang panghuli, are you raising your children in the instruction and admonition of Christ? Okay? So, kung majority dyan, yes ang inyong sagot, I believe this morning, we need a spiritual truth. At para mas mag-improve po ang ating spiritual lives, if our answers are all yes, makakabuti kung mag-undergo tayo ng spiritual truth. Yan po ang gagawin natin sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon po, 3 months, ngayon summer time, magkakaroon po tayo ng spiritual truth. Let us check, kumusta na ba tayo na Kristiyano? Para makita rin natin kung paano tayo mabuhay sa workplace, sa bahay, sa ating community, sa school. Mabantayan natin ang ating mga sarili or mabantayan natin ang isa't isa. Di po ba? Sapagkat sa muling pagbabalik ng Panginoon, or again, hindi talaga kami makamove on dito sa pagkamatay nitong pinuntahan namin ng gabi. Na 20 years old lang. So hindi natin alam, walang sakit yun. Sumakit lang nag-basketball siya, tapos uminom ng cobra. Katapos. Then parang sabi niya, alas 9 ng gabi yun. Parang sumisikip ang dibdib. Yun, dire-diretso na siya. 11 o'clock, dinidlare na siya na patay siya. So, he was 20 years old. Grabe. So, napakaganda na sa bawat lumilipas na araw ng buhay natin ay ating pong inaayos ang ating pamumuhay bilang tagasunod ng Panginoon. Kumbaga, we need to live intentionally. Hindi yung come what may lang. Kung ano lang. Or minsan, ay, Christian nga pala ako. Sa habang lang, kumbaga may sitwasyon lang na makakaharap ka, doon mo lang ma-realize that you are a follower of Jesus. Sana mga kapatid, every day in our lives, we will live intentionally. Papakita talaga natin sa mga tao that we are Christians. We are followers of Jesus. Ngayon pong umaga, kumusta ang inyong Christian life? Gano'n ito kainit? Ganito ba? Yung iyong love sa Panginoon at love sa gawain niya, ganito ba kainit siya, naglalagab? Or ganito na? Or ganito na? Okay. Mga kapatid, alin man dyan na stage ang Christian life natin ngayon. Darating ang panahon, we need to have a spiritual truth. Kung tayo lahat inaan doon sa dulo, we need a spiritual truth. Ngayon kung umaga, pinamagatan ko po ang ating mensahe. Check your direction. The first na dapat naunahin natin bilang mga mananampalataya. Kung gusto natin magkaroon ng spiritual truth,
we need to check our direction. Saan ba tayo papunta? No? Ano ba ang purpose ng buhay natin? Bakit ba nandito tayo sa mundong ito? Bakit tayo pinanganak dito? Bakit nasa Pilipinas tayo? Bakit tayo nasa Metro Manila? Diba? Bakit ito ang aming family na kinabibilangan? Bakit dito ako sa school na ito pumapasok? Bakit ganito ang trabaho ko? Pwede namang iba, di ba ba? Pero bakit dito tayo dinala ng Panginoon? Ano ba ang direksyon ng buhay natin? Where are we going? Merong isang kanta, no, si Diane Ross noong 1975. Do you know where you're going to? Do you like to know what life is showing you? Do you know where you're going? Alam mo yung natatay mo? Do you know where you're going? Do you know? Alam mo yan? So, yung tanong na yun, di ba nakakaano yun? Pagka tinanong ka, parang papapatigil ka eh. Saan nga ba ako papunta? Ano nga bang ginagawa ko? Kasi mga kapatid, tanda nyo ito. Pag hindi mo alam kung saan ka pupunta, yung ibig sabihin nun, umiikot ka lang. Wala kang puntirya. For example, ngayong 2025, anong plano natin sa ating mga buhay? Itutulad kaya natin yung buhay natin katulad ng nangyari sa atin noong 2024 or noong 2023? Diba? Ang plano ng Diyos about sa atin is to keep on improving. Kaya, kung gusto natin mag-improve ang ating Christian life, we need a spiritual tune-up. Ang unang dapat natin i-check is our direction. Okay? Ito pong Hebrews, aklat ng Hebrews, hanggang ngayon, debatable pa kung sino ang nagsulat ito. Maraming mga palagay na ito ay si Apostol Pablo. Sabi ng iba, ito ay si Barnabas. Pero dahil sa silent ang Bible, huwag na natin lagyan ang pangalan. No? Ang ibig sabihin, when the Bible is silent, ay it's good na panatilihin siya kumbaga undercover yung writer nitong Hebrews. Pero ano ba ang mensahe ng Hebrews? Pinapakita dito mga kapatid ang kahigitan ng Panginoong Hesus. Sapagkat during this time, noong 95 to 99, 65 to 69 AD, ang mga Jewish Christians po ay nagkalat sa buong Europe. Bakit pinapersecute sila? Mga followers sila ni Christ. Pero, dumadating sa punto ng buhay nila na, tama ba ito? Sinundan ko. Kasi dati, ang national religion sa Israel ay Judaism. Ang mga Judaizers, ito ay sumusunod sa utos ni Moses. Hindi sa utos ng Panginoong Hesus. Nung dumating ang Panginoong Hesus, nag-introduce ng panibagong patakaran ng Panginoon. Na ang kaligtasan ay pagsampalataya sa Panginoong Hesus. It's by grace. Pero ang turo ng mga Judaizers, kailangan mong sundin yung 614 na laws ni Moses para makapunta ka sa langit. Palagay niyo, may makakapunta kaya sa langit kung susundin mo yung 614. Sa atin siguro sa Pilipinas, kung yun ang patakaran para pupunta sa langit, walang pupuntang Pinoy sa langit. Alam niyo kung bakit? Yung ultimong bawal dumaan dyan, na napakasikri. Yun. Kaya hindi natin masunod. Ayun pa kaya yung 614. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, siya nagsakripisyo. Namatay siya sa krus para ang kaligtasan natin ay by faith. Hindi by works. Hindi under the law, but by grace. Napakabuti ng Panginoon. So, ito pong aklat ng Hebrews ay simulat to encourage the Jewish believers na tama yung inyong desisyon na sundan ng Panginoon Jesus. Kasi nag-iisip na sila na bumalik sa Judaism. At least sa Judaism, walang persecution. Hindi ka hahabulin, hindi ka papahirapan. Kaya lang, yun yan, mali ang iyong
doktrina. Mali ang iyong pinapaniwala. Tandaan po natin mga kapatid, kung hindi ang Panginoong Jesucristo ang ating pong sinusugat sa buhay na ito, mawawala po tayo na. Maliligaw tayo ng landas. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, alam natin, si John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Di po ba? Kaya yun po, no? Napakahalaga na ang sinusundan mo sa bago ito ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi ang si GBC Satellite, hindi si Pastor Eleno, hindi sa kung sino mang pastor. Only the Lord Jesus Christ. Ngayong umaga, ito pong Hebrews chapter 12, sinulat ito para magkaroon ng spiritual tune-up itong mga Jewish Christians. I-check nila yung kanilang pananampalataya. I-check nila yung direksyon ng kanilang buhay sapagkat din nga, nagdududa na sila during this time. At ngayong umaga, hindi ko po alam kung gaano ka tindi yung mga pagsubok na nararanasan natin, yung mga challenges na ating kinakaharap ngayon. Hindi ko alam kung anong effect dito sa ating mga pananampalataya. No? Ito ba ay lalong nagbibigay ng malakas na apoy, no, sa atin? O ito'y nagpapahina? No? Naglalagablab pa lalo ang ating pong pananampalataya every time na tayo sinusubok or aandap-andap na ang ating pong mga pananampalataya. We are beginning to doubt the truthfulness of God. Ngayong umaga, as we check the direction of our lives, nawa makita po natin sa pamagitan nito na yung ating pinili na sa palatayanan at sundin, yun ang tama at yun ang dapat na ating po sundin hanggang sa huling hininga po natin. Ngayong umaga, as we check our direction, kung babalikan natin itong Hebrews chapter 12 verse 1, ang sabi dito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Pansinin niyo yung salitang therefore, yan po ay, pag ginamit na salitang yan, ay conclusion yan. No? Kung titignan po natin ang chapter 11, ang tawag nila dyan ay Hall of Faith. Kung nabasa niyo na po, or hindi niyo pa nababasa yung chapter 11 ng Hebrews, mababasa niyo po dyan yung iba-ibang mga Bible characters na sumunod sa Panginoon by faith. Okay? Sa kabila na nahirapan sila, sa kabila na inusig sila, sa kabila na sila ay pinatay, sumunod pa rin sila sa Panginoon. At God blessed them sa kanilang pagsunod. Okay? At yun ang tinuturo ng writer na ito sa mga Jewish Christians. Mahirap ang pagsunod sa Panginoon, hindi madali. Hindi bed or roses, hindi amusement park ang pagsunod sa Panginoon. It's a battle. Every day in our lives. Pero may mga naunan sa inyo. Ang sabi that, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Okay. Ito pong cloud of witnesses ito, ewan ko kung naalala nyo, pinaliwanag natin, hindi po ibig sabihin yan na sa mga clouds, no, ay pinapanood tayo ng mga nauna na sa atin sa langit. No? Hindi po. Hindi na nila tayo nakikita. At naniniwala ako na pagka narating mo ang langit, nakita mo yung ganda nun, no? Ang sarap doon, ang saya doon. Hindi mo na mamatapisin ng sumilip pa sa lupa dahil napakahirap dito. Diba? Ang ibig lang sabihin po nito, cloud of witnesses, napakaraming mga saksi. No? Sa katapatan ng Panginoon, pagka sumunod ka sa Kanya, magiging tapat din ang Panginoon sa iyo pagka ikaw ay sumunod. Okay, so, ang una na gusto ko makita, yung salitang let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. May tatlong paraan tayo makikita dito
paano natin masisigurado that our direction is the direction of God. And by knowing that, magsisimula na yung spiritual tune-up natin. Mag-check na natin saan ba ako pupunta. Anong purpose ko. Okay? Kasi napakahirap mabuhay sa mundong ito nang walang dahilan, nang walang purpose. Diba? At sa umagang ito po gusto ko sabihin sa inyo. Aminin nyo man o hindi. Tanggapin nyo man o hindi. Alamin nyo man o hindi. May purpose ang Diyos sa ating lahat. Amen po ba? May purpose ang Panginoon. Hindi mo lang alam sa ngayon. But if you will ask God your purpose, the Lord will reveal it to us clearly. Marahil yung iba nga sa atin, kitang-kita na. Pero, natatakot lang tayo sumunod. Dito ba? So mga kapatid, ano yung tatlong paraan para makita talaga natin ang klaro, para magawa talaga natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin? Based on po sa atin kung binasa kanina, no? Ang una, we need to remove the extra weights and obstacles. No? Para makita natin yung daan ng Panginoon, no? Yung direction ng Panginoon. Tanggalin natin yung mga nagpapabigat at yung bumahad lang sa atin. Hindi mo makikita ang direksyon ng Panginoon pagka ang daming mga nakaharap. Ang daming mga hindrances at distractions and disturbances. Di ba? Alam niyo po, ayokong dumaan sa startle pagkagabi at umulan. Una, sapagkat yung wiper ng aking sasakyan ay sa halip na palinawin yung windshield, ay lalong lumala. Kaya nung last Monday, ang pagkagaling ko sakit, alas 11 na ako ng gabi nakauwi. Ang sinusundan ko na lang yung linya, yung linya doon sa dulo. Kasi pagka tumingin ako sa daan, ay mababangga ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi ang labo. Ang hirap at nakakatakot pagka palabo ang direksyon. Ang nasa unahan mo. Diba? Kaya sabi ko, ay papapalitan ko na yung wiper natin. Para sa mga ganong pagkakataon, umuulan at madilim, at hindi klaro ang mga linya at saka ang mga ilaw, nakakasilaw yung mga nakakasalubong mong sasakyan, ay kailangan maging maliwanag siya, maging paas. Dahil kung hindi, kung mananatili, malabo ang iyong hinaharap, ano ang mangyayari sa atin? Aksidente tayo. Okay lang sana kung bababali lang yung kalinginan natin. Hindi natin alam kung gaano katindi ang aksidente. So mga kapatid, kung baga, we need to remove the extra weights and obstacles. Ano yung extra weights? No? Ano yung mga obstacles na yun? Okay? Kung babalikin natin yung talata na binasa natin kanina, sabi niya, let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles. Mga kapatid, ang number one na nagpapadilim ng ating view of God's will ay kasalanan. Okay? Hindi ko talaga malimutan yung sabi ni Pastor Ralph nung last time na batid ako sa Alapan. Hindi mo pwedeng tabunan ng mabubuting gawa yung isang kasalanan na hindi mo ginigilan. Talagang hindi mo yung power na dapat ibibigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo siya makakamit. Because meron kang hindi ginigil up. Okay? At alam niyo mga kapatid, the sin, isa lang yan, isa lang, hindi sins. Sapat na ang isang kasalanan para palabuin yung ating view, yung ating direction. Kaya ngayong umaga mga kapatid, let us evaluate ourselves. Ano ba yung kailangan natin i-give up sa Panginoon? Sabihin ko sa inyo, when you give that up,
sisiguraduhin ng Panginoon na hindi mo pagsisisiyan. Yung igigit ako. May mga kasalanan tayong inaalagaan na. Yung kumbaga ay parang gina-justify natin. Pero again, hindi makakilos ang Panginoon, hindi natin maramdaman ang kapangyarihan ng Panginoon because of that. Kung maalala niyo po, nung sumugod, si Joshua at saka mga Israelites sa Ai, napakaliit na lugar. No? At napakahina ng mga tao doon. Pero because of one person na hindi sumunod sa Panginoon, natalo ang mga Israelites at ang pigbilang namatay. Because of one sin. So mga kapatid, ganun ka sacred, no? Ganun ka halaga, mga kapatid, ang ating pong pamumuhay sa ating pong Panginoon. At ganito katindi ang pwede pong maging epekto ng kahit isang kasalanan sa atin. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nananalangin, Lord, show me your will. Hindi ko alam kung gaano na kadalas ninyo na pinapanalangin yan. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay kumbaga nagdududa na kayo, nakikinig pa ba ang Panginoon sa akin? Baka hindi ang Panginoon ang problema. Let us look at ourselves. Ano yung kailangan natin i-do? Ano yung kailangan natin i-surrender? Ano yung kailangan natin i-give? Di ba? Yung mga bagay na yun, kung yan ay ating pong inaalagaan, yun yung mga bagay na extra weight. At yun yung mga nag-hinder sa atin. Yung mga kasalanan. Tingnan niyo po, ang nasa puso ng isang tao. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and fall. All these evils come from inside and defile a person. So, ito pong mga kasalanan na ito ang nasa puso ng isang tao. Maaaring hindi lahat yan ay nasa atin o nasa inyo. Pero for sure, isa dyan ay nasa atin pong puso sa oras. At ito po ang, sabi sa verse 23, all these evils come from inside and defile a person. Sinisira po ng isang tao, ng kasalanan, ng mga kasalanan ito, ang isang tao. Pero mga kapatid, ngayon po umaga, if we want to know yung direction, if we want to check our direction, we need to remove the extra weight and the obstacle. Nasabi po sa Isaiah chapter 42, verse 16, I will lead the blind by ways they have not known. Along unfamiliar paths I will guide them. I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do. I will not forsake them. Ito sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga makasalanan, sa lahat ng mga nasa kadiliman, sabi ng Panginoon, I will lead them, I will guide them, I will change their direction. Okay ba? Kung sa ating pong pagkakasala, ang direction natin ay papunta sa kapahamakan. Sapagkat hindi natin alam kung ano yung nakikita natin. Dahil sa Panginoon natin kung tinanggap, our directions has changed. Salamat sa Panginoon. Kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas sa umaga nito, you have the ability. Dahil binigyan ka ng kakayahan ng Panginoon to go to the right direction. Tayo po ay nasa kaliwanagan. Yun na ang direction natin. At pagka nasa liwanag na tayo mga kapatid, makikita na natin kung saan tayo mahuhulog, saan tayo dapat lumakan, di po ba? Pag nasa kadiliman ka, talagang wala. Talagang isa lang ang pupuntahan mo, kapahamakan ka.
Pero pag nasa liwanag ka, makikita mo na kung paano ka makakaligtas. Okay? And then, ang sabi sa Ephesians chapter 5, verse 8, basahin nga po natin. Ready? Begin. For you were once darkness, but now you are light. Jesus. Dati nasa kadiliman tayo, pero because of the Lord Jesus Christ, now we are in the light. Okay? So tayo po naman ay mabuhay na mga anak ng kaliwanagan. Nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, ang mukha natin ay hindi maipinta, no? Parang ang dilim ng mukha natin. Nawa, nung makilala natin ang Panginoon, pinapakinggan natin ang kanyang salita, pinag-aaralan natin, unti-unti nang lumiliwanag ang ating pong mga mukha. Pinagsabi na ba sa inyo na ang liwanag ng mukha ko? Dahil naglunan at lunan. Pero may nagsabi na ba sa inyo, no? Your face are radiant or is radiant. Lumiliwanag ng mukha ko. Alam nyo, pagka kasama natin ang Panginoon at pagka laging sinusunod natin siya, magre-reflect yung liwanag niya sa atin. Katulad ng nangyari kay Moses, nung siya ay nakipagdig sa Panginoon for 40 days and 40 nights. Magbaba na ang liwanag ng kanyang. Diba? Kaya mga kapatid, dahil sa ang Panginoon ay nasa atin, He is the light of the world. Sana mabuhay tayo na anak ng kaliwanagan. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 7 to 8, no? Paano ba natin mai-let go, no? Yung mga kasalanan na yun? Paano natin maiiwasan yung mga hindrances na yun, mga obstacles na yun? Ito po, ang sabi ng James chapter 4 verse 7 to 8, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Okay, tingnan niyo yung pagkakasunod-sunod. Okay? First, you need to submit yourselves to God. Then, you resist the devil. And then he will flee from you. Alam niyo ba mga kapatid, kung bakit hindi tayo manalo sa tukso? Dito, hindi natin ginagawa yung una. Ito ang dahilan kung bakit lagi tayong bumabagsak. We don't submit to God. Kailangan tayo ay subuko muna sa Panginoon. Magpasakop muna tayo sa Panginoon. And by doing that, no, you can resist the devil. Kahit anong tukso, kahit gano'ng matindi, you can resist. And then, ang sabi pa dyan, he will flee from you. Siya na ang aalis. Siya na ang atakas. Why? Because you are submitted to God. And then sabi sa verse 8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. You come near to God. Okay? Siyempre, pagka lumapit ka sa Panginoon, walang magagawa ang kalaban sa parang, pagka yung, halimbawa, hinahabol ka ng mga kriminal. Pag lumapit ka sa pulis, maliban na lang yung pulis ay pakunsyaba. Pero sa totoong buhay, pag lumapit ka sa pulis, hindi ka malalapitan ng mga masasamang tao. Di ba? Pero the moment na lumayo ka doon, delikado. Ganun din mga kapatid sa ating pong pamumuhay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon Kristo. The moment you go far from God, your life is in danger. Siguradong aatakihin ka ng Diyos. At pagka malayo ka sa Panginoon, mahina ka na nga, mas lalo ka pang hihitan. Wala ka source of power. Kaya, nawa mga kapatid, for us to remove the extra weight and the obstacles in our lives, for us to see clearly our direction, we need to go near to God. Lumapit tayo sa Diyos. Ngayong umaga, gaano ka kalapit sa Diyos? Malapit ka ba sa Panginoon? Gaano ka, ilan ang distansya? Diba? Pero ang maganda dito mga kapatid,
Kung sakaling ma-realize natin that I'm very far from God, ang Panginoon na sabi dito, come near to God and He will come near to you. Diba? Ang ganda ng promise niya. Pag nag-decision ka ngayong umaga, no, to come close to God, lalapit din siya sa'yo. Hindi siya magpapahabol. No? Hindi siya magtatago sa atin. Lalapit siya. Kasi yung gusto niya eh. Lumapit tayo sa kanya. Diba? Kasi ang madalas, alam niyo po ba sa relationship natin with God, tayo ang nag-iiwan. Ang Panginoon, nandun lang siya lagi kung saan mo siya iniwan. Okay? Hindi siya uaalis. Nandun lang siya. Kaya, pagka na-realize natin that we need God, balik lang tayo at ang Panginoon. Okay? So, ito po ang nakalagay dito sa James chapter 4, verses 7 and 8. No? Para matanggal po natin itong mga kasalanan na ito, itong mga extra weight, itong obstacles na ito, we need to come near to God. Ang isa pa na pwede na dapat natin gawin. Ang sabi sa Matthew chapter 26, verse 41, basahin niya po natin. Ready? Begin. So ito po ito po ay yung panahon na malapit na hulihin ng Panginoong Kristo. Sinama niya yung kanyang tatlong apostol, no? Si Peter, si James, at saka si John. Para manalangin. Kahit isang oras lang. Pero nakakalungkot, itong kanyang inner circle, no? Lagi natagpuan ng Panginoon at tulog. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, watch and pray. No? Magbantay kayo at manalangin kayo para hindi kayo mahulog sa krus. No? Ang espiritu ay willing, but the flesh, mahina ang ating laman. So mga kapatid, for us to remove the extra weight and the obstacles in our lives, for us to see the direction of God, let us watch and pray. Let us pray. Panalangin po tayo. Sana yan ang maging hininga ng buhay natin. Hindi na kailangan magkaroon pa ng program, ng prayer rally, no? Kaya prayer meeting, no? Para mag-pray ka. Di ba? Kundi automatic, kailangan maging ganun po ang ating po ginagawa sa buhay. Kung kailangan natin tumawag sa Panginoon, tawag tayo. Yun po ang maganda sa Panginoon, hindi mo na kailangan pa-appointment. At saka hindi ka makakita ng God is out or God is busy. God is always there. Yun nga pagka lumapit ka, lalapit mo ng Panginoon. So ano yung mga temptations mga kapatid na lagi tayo bumabas? Sana ay atin pong sikapin sa biyaya ng Panginoon na ito'y mapagtagumpayan. At ito ang paraan na sinabi ng Panginoon to overcome those. You watch them. Bantayan po. At panalangin ng lakas para maiwasan. Nasabi pa sa Psalm 119 verse 11, basahin niya po natin. Ready? Begin. I have hidden your word that I might see. So hindi naman ibig sabihin na itong salita na siya ipapakasok natin po. But ang ibig sabihin ay ang salita ng Panginoon ay talagang pag-aaralan natin, aalamin natin by heart. Sapagkat pagka-alam daw natin ang salita ng Diyos by heart, pagdating ng mga trials and temptation, biglang magpa-pop up yun. Yung mga natutunan natin, the Word of God, to rebuke those things. Okay? Kaya sabi ni Haring David, I have hidden your word in my heart that I might not sin. So ito po ang mga dahilan kung bakit tayo bumabagsak sa kasalanan. Marahil hindi tayo nag-pray, marahil hindi natin alam ang ating salita. Kaya for us to be victorious in this life, mahalaga po. Kasi sa pamamagitan naman nito, ma-let go natin yung mga obstacles and extra weight ng buhay natin. And by doing that,
makikita natin yung clear direction ng Panginoon. Yung purpose ng Panginoon sa buhay. Okay po? So yun po ang una na gusto ko pong makita natin. Na paraan para ma-check natin yung ating pong direction. Remove extra weights and obstacles. Next, recharge your commitment. No? Recharge your commitment. Recharge. Nalolobat pala ang commitment? Yes. Nalolobat ang nawawala. Di ba? So you need to recharge. Paano yun? Nasabi dito sa talatang ito, and let us run with perseverance the race marked out for us. Mga kapatid, kung titignan natin ito, itong ating pamumuhay bilang isang Kristiyano sa mundong ito ay, nasabi niyan, let us run with perseverance the race marked out for us. Parang isang takbuhan. Di ba? At ang sabi niyan, run with perseverance. Hindi mo kailangang tumakbo ng may pagtsatsaga kung ito ay 100 meter dash lang. Okay? So, ang ibig sabihin, ang punto dito ng writer ng Hebrews, ang buhay natin dito sa lupa ay parang marathon. Pero I realize na hindi lang marathon. No? Based on this, ang pamumuhay natin bilang Kristiyano ay parang obstacle race. Yeah? Obstacle race. You need perseverance. Tapos ang maganda pa dito, perseverance, that is marked out for us. Yung marked out for us dyan, ang ibig sabihin, meron kang lane na dapat yan lang ang takbuhan mo. Hindi yung lane ng iba. Okay? Nung nag-aaral po ako sa BPSI, ang sports day namin ay February. 1 week yun. At isa sa mga laro ay track and field. So yung aming pambato, yung aming runner, ay isa sa pinakamabilis sa aming klase. Kaya sabi namin, ako mananalo ng klase na nadadagdagan ng points ang ating team. So, 5 lanes, takbuhan sila. Siya ang first. At palakpakan kami na. Maya-maya, sabi nung judge, disqualified. Disqualified yung inyong player. Bakit? Nakagaw siya ng lane. Sabi ko, paano nangyari? Kasi, ganito nga lang yung nangyari. Hindi siya totally lumipat. Yung isang paa niya, napalampas lang ng konti doon sa lane ng katabi. Yung katabing runner naman, ang layo ng agwat. Kaya lang, nakagaw siya ng ay ano pala yun, bawal pala. So, kailangan, ang dapat takbuhan mo lang ay yung mark out for you. The race mark out for you. Yung para sa iyo. Maganda po ito kasi hindi ka pwedeng mainggit. No? Pwede ka siguro ma-challenge, lalo na sa mga nauuna. Hindi ka pwedeng mag-judge sa mga nauuna. Kasi ang bawat isa ay may kanya-kanya takbuhan. At dito, ang ibig sabihin po nito, hindi dito ang bibigyan ng award ay kung sino yung nauna. Ang bibigyan ng award ay kung sino yung nakatapos. Kasi, yun nga, may kanya-kanya tayo mga lanes. May kanya-kanyang direction ng Diyos. May kanya-kanyang purpose ng Panginoon sa bawat buhay. Di po ba? Ako, ang kalooban sa akin ng Panginoon ay maging pastor. Hindi ko alam kung meron sa inyo dito na kalooban ng Panginoon ay maging pastor. Pero definitely, hindi lahat ay kalooban ng Diyos na maging pastor. Kasi kung lahat ang dito sa satellite ay magiging pastor, wala nang makikinig. Di po ba? Saka baka mag-away-away tayo. Di po ba? Ang Panginoon, ang bawat sa atin, ay may kanya-kanyang lane na pinagkaloob. Are you staying in your lane? O nang-aagaw kayo? Okay? So mga kapatid, ang sabi niya, let us run with perseverance. Ang ibig sabihin niyan, when you run with perseverance in your lane, you need commitment. Diba? That you will stay and you will keep on running kahit anong mangyari. That is commitment.
And we need to recharge it. Paano mo ma-recharge ang commitment? Diba? Halimbawa, ang commitment mo ay nauubos na. No? Parang gusto mo nang mag-quit. No? Gusto mo nang umayaw, nadi-discourage ka na. How can you recharge it? Sa Apostol Pablo, sabi niya sa Philippians chapter 3, verses 13 and 14, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining forward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Pansinin niyo yung forgetting what is behind and straining forward what is ahead. Many times, sa buhay po natin, ang nagpapabagal sa atin ay yung mga nakaraan natin. Di ba ba? Maganda man yan o hindi. Kung ikaw ay madalas lumingon, kung ikaw ay palingon-lingon, babagal ka. Subukan nyo na ba? Tumakbo kayo ng palingon kahit mga 2 seconds lang. Mag-slow down yung speed, sigurado. Babagal. Kasi mahirap tumakbo nun. Diba? Nakatanin. So, si Apostol Pablo, sabi niya, ang lagi mong ginagawa, kinakalimutan ko na kung ano yung nakaraan. Sabi nga nila, pwede mong lingunin, pero hindi ka pwedeng tumambay sa nakaraan. Tapos na yun eh. Hindi mo na pwedeng baguhin, ayusin. Ang sinisikap niya, ang bibigyan na niya ng effort, no, ng resources niya, ng oras, ay yung nasa harapan niya. No? Yun ang pinipilit niya, sinisikap niya na abutin. At ang sabi niya dito, ano yun? I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. As I said kanina, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang lane. Meron tayong dapat gawin, meron tayong dapat abutin. Kaya mga kapatid, nawa ang maging dating sa inyo ng mensahe ngayong umaga, lalo na sa bahagi ito. Ang isipin natin muna, ano kaya ang kalooban ng Diyos sa atin? Ano kaya ang gusto niyang maabot? Ipanalangin natin sa Panginoon, Lord, show it to me. At once na makita natin yun, i-direct natin lahat ng ating lakas, ng lahat ng ating galing, ng ating mga resources ng oras para maabot yung mga kapatid. No? Huwag po natin aksayin ang buhay natin sa ibang mga bagay. Lalo na sa mga bagay na wala tayong kontrol at mga bagay na hindi na natin kayang ayusin. Di po ba? Yan po ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo. And that's how you recharge your commitment. No? Yung alamin mo kung ano ang plano sa iyo ng Panginoon. At papaano mo siya maaabot. Lagi kong ginagamit na illustration si Michael Jordan. Si Michael Jordan, laging gutom sa championship. Laging, kada taon, gusto niya mananalo siya ng championship. So, nawa mga kapatid ngayon na umaga, sana lagi tayo maging gutom. Ano ang kalooban ng Diyos sa akin today? Ano ang gusto niyang gawin ko today? Ngayong taong ito, sana hindi ito lumipas ng ganun-ganun na lang. Sana may mangyari sa buhay ko. At sana yung mangyayari yun ay masabi ko that thing is God's will for me. Di mo ba? So yan po ang makikita natin dito sa talatang ito na sinulat ni Apostol Pablo. Sa Colossians chapter 3, verses 23 to 24, sabi na, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Okay? Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Ito po ay para sa ating lahat. Hindi ito para lamang sa mga pastor, hindi lamang ito para sa mga Bible study leaders, song leaders, or kung sino man. Lahat po ito ay para sa atin. Ano man ang trabaho ninyo, ano man ang ginagawa ninyo, ang sabi dito ni Apostol Pablo, give your best. No? Work at it with all your heart. Na ang iyong motivation, no,
Ginagawa ko ito for the Lord. No? Para sa Panginoon. At alam niyo, sinubukan ko yan. Actually, lagi ko sinusubukan yan. Pagka yung hirap na ako, no? Parang pagka yung iniisip, bakit ko ginagawa ito? No? At lalo na pag walang nakabantay, di ba? Wala ang boss. Alam niyo, it's very rewarding and relieving pagka ginagawa po yung isang bagay for the Lord. Iba ang dating. No? Talagang you will give your best. Parang pagka nag-90% ka lang, papapahiya ka sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, nung binigyan niya tayo ng kaligtasan, is 100%. Di ba? Wala siyang tinipid. No? Wala siyang hindi binigay. He gave it. Kaya mapapanin sana dito sa sinasabi ko sa Colossians. When you do things, give your best. Sino bang inabang? Sabi sa verse 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are seeing. Hindi makikinabang ang Panginoon. Walang mapapakinabangan ng Panginoon when you give your best. Okay? At hindi yun ina-expect ng Panginoon. Kasi, yun niya, perfect na ang Panginoon eh. Wala nang kailangan may dagdag pa sa Kanya. Sa atin, maraming kulang. Kaya pinapagawa niya. Di ba ba? Ang requirement niya lang, give your best. Okay? Are you doing your best? Are you giving your best? Sa inyong mga. Okay? So, yun po ang pangalawa, no? Recharge your commitment. So, kung yung commitment mo to follow the Lord, parang aandak-andak na. You need to recharge. Tingnan po natin ang sinasabi ng Panginoon. Okay po? And then ang panghuli, refocus on your destination. Refocus. Alam niyo po ba kung bakit marami tayong extra weights and obstacles? Bakit kailangan ng recharge ng ating commitment? Because all of us, or many of us, are out of focus. Ang daming distractions. Ang daming nating inuuna. Di po ba? Ang sabi ko, ng writer, fix your eyes on Jesus. Mas gusto ko po itong word na to kaysa yung sa ginamit sa King James, the looking unto Jesus. Dito po, fix your eyes on Jesus. No? Itutok mo talaga. At sa Greek po, kung titingnan natin yan sa translate natin sa English, remove everything that will distract you in your looking to Christ. Lahat ng makaka-distract, tanggalin mo. So that your eyes will be fixed on Him. Okay. So ngayong umaga, out of focus ka pa. Kung out of focus ka, you need to refocus. Yung kaninang kanta natin, you turn your eyes on Jesus. Dahil hindi ka maliligaw, hindi ka magkakamali when you turn your eyes on Jesus. Sabi dyan, we need to refocus on our destination. Saan ba tayo papunta? Ano ba yung end result ng ating programa? Napakaganda ng talata na napakaganda ng talata na ito na sinabi ng writer niya. You have to fix your eyes on Jesus. Bakit hindi kay Pablo? Bakit hindi kay Pedro? Mas madaling maabot itong mga to. Di po ba? O kaya sa panahon ito, bakit hindi yung leader ninyo ang tingnan na lang? No? Bakit hindi yung pastor ninyo o kaya yung pinakamabait sa atin? Bakit hindi na lang yun ang ating dayahin? Mga kapatid, hindi pwede, no, na maging example natin sa buhay na ito ay tao. Sapagkat madi-disappoint o frustrate mo tayo. But if we will fix our eyes on Jesus, makikita po natin yung direction ng Panginoon
at makikita po natin, no, kung ano ang gustong ng Panginoon na maabot natin. Okay? Ang sabi dito, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Ang ibig sabihin daw po ng author and perfecter of faith, sapagkat, again, speaking based on the context, yung pananampalataya ng mga Jewish Christians dito ay unti-unti nang nag-fail. No? Natatempt na silang bumalik sa dati nilang religion. Pero ang sabi ng writer, you keep on looking on the Lord. No? Because He is the author and perfecter of that faith. Ano daw ang ibig sabihin niya? Sapagkat sasamahan ka ng Panginoong Kristo since sa starting day 1 hanggang sa matapos mo yung buhay mo dito. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. No? The Lord will lead you, the Lord will guide you. Kaya ngayong umaga, napakagandang balikan natin. Kumusta ang pananampalataya natin sa Panginoon? Naglalagab pa ba yun? Kailangan natin itingin ulit ang mga mata natin. Because He is the author and perfecter of our faith. Alam niya kung paano tayo aayusin pagka tayo po ay nagka-problema, pagka tayo po ay nag-struggle sa ating pong mga pananampalataya. No? Totoo ba itong pinasa ko? No? Tama ba yung tinuturo? Tama ba itong mga nababasa? Let's go back to the Lord. No? Aayusin niya. Itatama niya. Yun po ang ibig sabihin ng He is the author and perfecter of our faith. At dito po, mga kapatid, sumunod na mga linya, ipinakita dito, no, ang destination ng isang Kristiyano. Pinakita ng Panginoon dito. Nasabi yan, the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, ang paglalakad sa direksyon ng Panginoon, there will be times you will experience cross. Okay? Susundan niyo ako. Talagang parang may pasan-pasan kang krus. Mga problema, ng mga storms. And darating yung shame. Yun yung extent. Pero yung dinaanan niya ng Panginoon. Hindi niya yan tinanggihan. Tinuloy niya. At pagkatapos niya, ano nangyari? And sat down at the right hand of the throne of God. The throne here pictures victory. Pagka nagtuloy-tuloy ka sa direksyon ng Panginoon, you will experience cross, you will experience shame. But you will be victorious. Okay? So yun po napakaganda dito po sa talagang kung bakit sa Panginoon tayo pinapatingin, hindi sa ibang mga tao. Sabagat ang Panginoon, na-experience niya natin. Okay? And then, sabi dito sa Hebrews chapter 2, verse 18, basahin niya po natin. Ready? Begin. Because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. So, dahil na-experience sa Panginoon yung tindi ng temptation, ng mga trials, ng shame, mas makaka-identify siya sa ating trials, sa mga process na ating binubuhat everyday. No? Sabi niya, He is able to help us who are also being tempted. Kaya sa Panginoon tayo dapat talaga tumawag. Sa Panginoon tayo talaga dapat sumunod. Because He experienced them. Lalo na pag may struggle tayo. Let's call on the Lord Jesus. Let's turn our eyes. Pagka may problema tayo, sa tayo tumitingin, kanino tayo humihingi ng tulong? Or tayo ba umaasa sa ating galing? Or sa ating mga experiences? Napakahalaga mga kapatid na ang ating pong hinga ng tulong ay Panginoong Kristo sapagkat siya
ang makakatulong at makakaunawa sa ating pong mga pinagdadaan. Kaya mga kapatid, ngayon po umaga, para magkaroon tayo ng spiritual tune-up, first, we need to check our direction. May tatlong paraan para ma-check natin yung direction natin. Makita natin clearly yung direction ng Panginoon. Una, we need to remove the extra weights and obstacles. Then we need to recharge our commitment, and then we need to refocus our destination. Punta tayo sa ngayong umaga mga kapatid, ang aking panalangin sa bawat isa na dumadalo sa CGB Saturday. Makita natin ang maliwanag ang kalooban ng Panginoon. At nawa, sabay-sabay tayo na pumunta kung saan ng Panginoon gusto tayo makarating. Ano yung gusto ng Panginoon na makakamatis sa bawat isa. Tayo mo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po ulit sa talatang ito na hindi namin kaya ubusin ang katotohanan. Ang panuntunan na kailangan namin isundin. Lord, hindi ko alam kung ilan sa amin dito ang may mga struggles, especially sa kasalanan, may mga extra weights, may mga obstacles. And I pray, Lord, bigyan mo kami ng lakas ng kapangyarihan, Panginoon, to remove it, to avoid it. Kung ang aming mga commitments ay nangihina na, Lord, nawagin mo salita ang mag-recharge, ang magpalakas dito. At tulungan mo kami na ma-refocus ang aming pong destination. Pakita mo sa amin kung saan kami pupunta. Salamat po, Panginoon, kung aming dalangin sa mga Jesus. Amen. Maging ulit natin at isang